Hi guys! Welcome dito sa The Sun at Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general and a collective reading. Your energy at this time. Do you wanna make me tonight? Do you wanna make it right? Do you wanna make me wanna say what you mean? Say you wanna make me tonight. Hindi ka lang ganun ka-positive, no? Pero may wish kang na-grant, no? Mahilig ka mga spy, mga stalk. Ikaw to, yung Page of Swords dyan. So yes, it's you. Oh. O meron kang inispayan, meron kang pinobserbahan, maybe person mo, meron kang person na binabantayan yung galaw niya. O ano nangyari sa buhay niya, gano'n. And you're happy right now or healthy. Parang so healthy eh. Yung sa Nine of Cups dyan, healthy ka ba ngayon? Healthy? Yes, you're healthy. Oh, pati yung isip mo, para bang at peace, yung relaxed, nakalayo ka, nakaiwas ka sa stress, sa nabibigay sa'yo ng anxiety, yung gano'n. Ano to Nine of Cups dito? Yung wish mo na matahimik na yung isipan mo. Matahimik na yung isipan mo and ma-relax na yung isip mo. Wala na siguro yung mga stress, anxiety, problems. Makaiwas ka na, malayuan mo na yung mga or maiwasan mo na yung mga nagbibigay ng stress, anxiety, and problems, no? Yan ang gusto ng mga tao, gusto ng peace, harmony. Pero meron naman mga tao na ang gusto nila ay mamiste, no? Ang gusto nila ay mang-harm, ang gusto nila mang-control, gusto nila ng control, power. Kaya yun ang mga taong nilalagay dun sa impyerno. Yung mga ganong klase ng tao pag namatay sila. Kaya hindi man sila bagay sa, sa langit. Hindi man sila bagay sa bagong mundo pag binago na itong mundo na to. Kasi ang gusto nila mamiste, mang-harm, control, power. Kaya doon sila nababagay sa impyerno, kaya doon sila nilalagay. Tama ba? Yan ang sabi ng guide ko, tama. Kaya nga nilalagay sila doon sa impyerno, yung mga evil na yan. Kasi hindi magiging harmonious ang pamumuhay ng mga tao. Gusto ng peace, harmony, na mabubuting tao kung merong mga ganun. Pero ngayon, halo-halo pa yan kasi pa naman bago yung mundo eh. Pag namatay na, doon hinatulan. Doon ginajudge ang soul based sa kanila mga ginagawa, di ba? So ano pa ang energy mo ngayon? The Tower. Ikaw tong nadi-destroy ngayon? Ay, hindi. Hindi ikaw to. Ano to? Sino tong may nag-end sa'yo? May nag-end? Yun ba yun? May nag-end lang. May nag-end. Marami tong nag-end sa'yo. I-clarify ko para sure. Marami nag-end sa'yo. Natapos. Ano yung mga nag-end? Yung what's with the strength here? Yung nag-end na yan. Yung pangungontrol sa'yo ng mga majestic, mga dominanting tao. Pwede, palang pa. Pangungontrol or parang nire-restrict ka nila yung pangungontrol ng mas superior na tao. Meron silang ginagawa
witchcraft, karma, bila karma. Hindi witchcraft. Meron silang ginagawa, ill-wishing. Gusto nilang kontrolin through ill-wishing. Na yung isip mo ay ma-block, maging clouded so that makontrol ka nila. Through ill-wishing, in-ill-wish ka nila para makontrol ka nila. Ayan. Gusto ka nila i-restrict, kontrolin. Yan. Para bang mga proud na tao. Majestic yung personality. Hindi naman majestic. Proud. Proud na mga tao. Mga proud. Alam niyo, mga proud. Hindi naman ibig sabihin na pag nagsalita ay mag-isip sila, proud sila sa sarili nila. Narcissistic na mga tao yan. Narcissistic. Dami akong alam na ganyan. Narcissistic. Masyadong proud sa sarili. Masyadong mataas ang tingin sa sarili. Masyadong believe sa sarili. Na sa sobrang believe nila sa sarili nila, ang tingin nila dun sa tao na yun na may nakadistin sa kanya na person o sa may nakatakda sa kanya hindi fit dun sa kung ano yung nakadistin sa kanya, sa nakatakda sa kanya. Sila daw fit dun. Ganon sila. Ganon yung mga narcissistic. Ganon yung thoughts nila. Mababa, ida-down nila yung iba, itatas nila sarili nila. Mag-isip sila ha. Doon talaga mabibase yan, the way sila mag-isip. Narcissistic, manipulative pa yung mga yan. At mga sinungaling. Yun ang masay ng narcissistic. I-search nyo kung ano yung narcissistic. Mag-isip sila. Pero magsalita yan sila manipulative. Hindi yan sila prangka, no? Tama ba, Angels? Hindi yan sila prangka. Mga mahilig magsinungaling ba yung narcissistic? Mga manipula. Mahilig sila magsinungaling. Yung narcissistic. So, pag honest ka, prangka ka, hindi ka narcissistic. Pag, down to earth ka, hindi ka narcissistic. Pwede kang baliktarin ng mga yan. Pwede nga din akong baliktarin ako yung narcissistic na mga ganyan tao. Parang binuboost nila yung sarili nila, yung self-esteem nila. Parang ang gusto nila itaas yung sarili ng iba, yung mood nila. Ganon sila mag-isip na parang dinadown nila yung iba na parang hindi deserve, na kung may nakadistin, na sila ang deserve noon, ganon. Basta, alam niyo yan yung narcissistic. Alam niyo siguro kung ano yung narcissistic. It's a disorder, guys. Disorder yan siya. Kaya manipulative na yan sila at sinungaling Yan. Basta may mga disorder, mga sinungaling at manipulative yan. Hindi yan honest, hindi yan prangka na klase ng mga tao. Lalo na yung psychopath ba? Mamimik na emotion nyo yan, yung psychopath. Hindi. Anong next na mangyari? Mga kalus yan, walang empathy yan. Pang take advantage pa yung psychopath. Basta halos lahat naman na may disorder ganyan Ano yung next na mangyari sa buhay mo? Yung narcissistic, gagawa sila ng deceit scheme din, Tama ba? Para lang sila yung nasa spotlight. Para lang makuha din lang gusto nila, Ganon nga sila. Ganon din yung mga narcissistic na yan. Gentleman. May lakas loob na at matapang, courageous, malakas yung loob niya na the color blue na mag-take ng action na ipursu ka niyan parang tatawirin yung ilog para lang mapuntahan ka, para lang ipursu ka there is a new love relationship
Yan ang next na mangyari sa buhay. There is a new relationship. So, you will be in a new relationship. Kasi may mag-pursue sa'yo. Ano ang kahilingan mo mag-grant? Knight of Pentacles. Ang may magseryoso sa'yo. May mag-offer na serious offer. Pwede din ikaw to. Ano to? May mag-seryoso sa'yo, may mag-offer ng serious offer. Ayan, yan na ngayon. Tama. Na asawahin ka. Ano kasi clarified by King of Pentacles. Na magkukumit sa'yo yung person na yan, no? Na magseryoso nga. Siyempre, mag-commit, no? And you will be in a long-term relationship. Ayan. Na maging patient siya sa'yo, loyal, gano'n. And maging long-term in yung relationship. Ano yung mga nag-end na to? Kasi marami. Ano pa yung nag-end na yan sa buhay mo? Blessing ba to? Hindi siya blessing. Ano to? Parang umaagos, bumubuhos. Parang tuloy-tuloy na ano, yung sa fountain, paano yan, tuloy-tuloy yung tuloy-tuloy na ano to. Ano tong Ace of Cups dito? Hindi naman blessing daw yan eh. Pananakit sa'yo. Tuloy-tuloy. Kung nakita niyo yung tubig dito, tuloy-tuloy. Yung labas ng tubig, yung agos ng tubig, agos ba ito tawag dito sa Tagalog? Yung parang, ayun, yung tagas ng tubig, yung parang sa fountain ba, no? Yung labas ng tubig sa cup na to. Tuloy-tuloy yun ang natapos, yun ang nag-end, yung patuloy nilang pananakit, pang babackstab. Pang sisend sa'yo ng arrows na natatamaan ka, natutusok ka ng mga arrows nila. Ayan. May isip mo, tinutusok ng arrows nila, katawan mo. Yan ang nag-end. Ano pa? Kaya pinapaklarify ko yan para ano talaga, accurate, no? Kung ano yung kanilang naisip parating ng guide. Sino bang nag-guide dito ngayon? Angels? Angels pa rin. Angels. Ano ang wish mo na to na mag-grant pa? Baka meron pa. Nine of Swords. Na mag-overthink siya yung person mo. Ganun ba yun? Yung person mo defensive for sure. Kasi clarified by 7 of Wands. So, yan. Ano naman ang next na mangyari sa love life mo niyan? Interested ako malaman dito kung ano pa yung mga nag-end. It's so, fulfilling, no? O mga ganyan na may mga nag-end, na wala na sa buhay mo. Para alamin pa natin. Itong tao na to na defensive. Ayan, yung kanina. Ito na ba yun? Yung magseryoso sa'yo? Siya na ba yan? Siya na nga yan na magseryoso sa'yo itong tao na to. Defensive siya. Siguro inaatake din ng iba yan. Scheme ng iba kung kaya naging defensive yan. Tama ba? Inaatake ng iba yan. Ginagawa nila ng scheme, deceit, even witchcraft para maging defensive yan sa'yo. So, tama. Oo. May ginagawa sila dyan sa tao na yan para maging defensive sa'yo. Pero, after life, may parusa yan sa kanila. Sa impyerno. Tama ba, angels? Impyerno yung mga yun, Impyerno. Sa impyerno yung mga, klaro ka, yung mga nang-atake dito sa person niya, no, na defensive, no. Sa impyerno sila mapupunta na yung mga nang-atake siya yung magawa ng scheme at deceit or witchcraft, no.
impyerno. Hatulan yan sila ng God, oh. Yan, hatulan yan sila ng God na itapon sila sa impyerno. Kaya ang dami-dami din sa impyerno, eh. Oh, ayaw nilang paniwalaan ng mga tao na nanonood dito na madami sa impyerno, or pag ipagpatuloy nila yung masama nilang gawain na may impyerno sila, na gusto nilang ng control, gusto nila ng power over others, na ginagawa nila ng witchcraft yung iba, no? Kasi pinapairal yung inggit, insecurities ng iba lang kung mayroon man na ayaw nilang paniwalaan yun, kasi ang paniniwalaan nila yung kasinungalingan, no? Yung generate nilang kasinungalingan, lies, no? And they believe sa kasinungalingan nila, para bang they're not living in reality, no? Ayaw nila ng truth, ayaw nila ng katotohanan. Ang gusto nilang paniwalaan ay yung komportable sila, and then yung they can continue, no? And they're allowed to continue what they're doing, na evil, manipulation, scheme, deceit, harming others, ganun. Pero, hindi ganun ang totoo, eh. May parusa talaga afterlife sa impyerno. Ang mga worst na talagang kasalanan, na sukdulan na sa kasamaan, yung mga ginawa dito sa mundo to, sa abyss. Tama ba yun, Diyos? Sa abyss talaga nilalagay yung masukdulan na yung kasalanan. Sa abyss yan sila nilalagay ng God. Malala kasi dun sa abyss, kahit demonyo takot nilalagay doon. Tama ba? I'm so curious na yung mga taong mahilig mahilig man-challenge sa iba, o makipag-compete, o man-challenge sa iba, kulang-kulang yung utak nila. Kulang-kulang. Tama ba yun, Diyos? Tama. So, observa ka rin ang umaga na isip ko, bakit kulang-kulang yung isip ng umaga ng tao? Bakit? Yung utak pala. Tawag namin dyan, kulang-kulang yung utak. Basta may term kami na ganun sa Iloilo, na kulang-kulang yung utak. Pero, hindi excuse na yun, no? Dapat may sense of right and wrong pa rin yung tao. Hindi excuse yun, di ba? Hindi excuse yun. Dapat may sense of right and wrong. May disiplina sa sarili. You should know what is right from wrong. You should follow what is right. Hindi yan mabibase sa kung kulang, o average, o above. Yung IQ yan, ibig sabihin dyan, kulang-kulang sa IQ, kulang-kulang yung utak. Yan ang ibig sabihin namin. Ibig sabihin kulang sa IQ. Tama ba? IQ ba yung kulang-kulang sa utak? So, curious, kulang sa IQ. IQ, pero hindi yun pero yung mga naman guys, mga autistic, yung mga na talaga, yung mga like yung may autism, ay mga talaga yun, hindi yan sila kasi wala, parang talaga yun, parang wala sila sa sarili nila, parang special yun sila guys. Iba naman yung term na kulang-kulang sa utak, iba naman yun, no? Para bang yun ang mga tao, mga foolish na talaga, yun ang mga tao na walang sense of right and wrong. Yun yung tinatawag na kulang-kulang sa utak, na para bang crook pati sila, no? Crook, no? Crook, tama po ba? Mga crook, mga foolish, yun ang mga taong evil, walang sense of right and wrong. Kunwari ay merong nakadestin sa isang tao. Alam nilang may nakadestin yung tao na yun. Isipin nila na hindi fit yung isang tao na yan doon sa nakadestin sa kanya. Kung anong may nakadestin sa kanya, person o kapalaran niya sa buhay. Makipag-compete sila, gagawin na ng scheme, deceit, witchcraft, para hindi mangyari yung destiny, para hadlangan nila, para hindi, kung person man yung nakadestined, ay para hindi sila magkatuluyan, kasi tingin nila mas deserve nila. O, di ba, umiiral yung pagiging narcissistic nila, narcissistic pati sila, mga crook at mga foolish, o, di ba? Para bang gano'n ang mga narcissistic,
akala nila masyado silang mataas, na mataas sila dun sa ano, na they're deserving sa success ng iba, that they're deserving sa kung ano yung para sa iba. Pag destiny, God ang nag-destiny yan. Kaya sila tinatapon sa impyerno eh. Pag mga ganun ba, ng mga ugali, impyerno talaga yan. Impyerno talaga yun. So mga tatamaan dyan, hindi ko intensyon na manervyos kayo. No? Hindi ko intensyon na manervyusin kayo. Natakutin. So that alam ng mga kapanood na pag ganun pala ay may impyerno. Tama ba, angels? So sige na, guide din ako dito eh. So that alam ninyo na yung ganun ay may impyerno. So yun lang. It's part of my mission. Ipaintindi na yun, ang mga napupunta sa impyerno din. Yan. Ano pa ang sabihin ang totoo? Ano naman ang feelings ngayon ng person na to na mukhang hiniling mo to eh, winish mo na mag-overthink sa'yo. Anong feelings niya sa'yo ngayon? Attracted at passionate siya sa'yo, full of desire. Clarification of Knight of Wands. Hindi na siya ano guys, yung parang mailap. Hindi na siya yung umiiral sa kanya ay jealousy. Hindi na siya yung umiiral sa kanya ay jealousy. Tama, hindi na siya na overpower na emotion niya, which is jealousy, kasi clarified by Queen of Cups. Hindi na siya naging mailap. Naging mailap to sa'yo dahil nakaramdam ng selos. Dahil nagselos. Pero, hindi na ngayon. Instead, naging fiery, driven, aggressive na pursue ka for sure kasi Knight of Wands or ang mag-take na action sa'yo yan. Maybe attracted sa'yo, full of desire to pursue you. Full of desire to pursue you. Hindi to pursue you eh. Kundi ang, anong term dito? Full of desire sa'yo. Full of desire sa'yo. And willing, o gustong-gusto niya, para naging aggressive din siya na mag-take na action. Yes, kasi nga yan. Kasi malungkot siguro siya. Yan pati. Kung wala ka sa buhay niya. Kasi clarified by Four of Cups. Ayan. Ano yung nais iparating sa'yo ng person na to? Naka-recover na siya sa sadness, sa kalungkutan, sa yung naramdaman niya na naging emotional siya, na talagang yung nakaramdam siya ng jealousy, no? Nagselos. Dahil sa selos siya, naging emotional siya, nagmukmok, nanamlay. Yung ganun ba? Naging bitter. Ganun, naging bitter siya. Naging bitter siya. Naging aggressive. Naging bitter. Ayan. Galit. Ano naman, gusto pang sabihin sa'yo ng person na to. Knight of Swords. What's the Knight of Swords? Paparating siya, magte-take siya ng action, talagang porsigido, driven, na buo yung loob nito, no? Parang nagmamadali pa nga, no? Na i-pursue ka,
And positive din, no? Kasi may color, color yellow. Parang sulid, no? Sulid tong tao na to, sulid. Parang sulid yung decision niya. Hindi na mabali pa. Yung gano'n. Hindi na mabali pa. No? Yung decision niya. Yung goal niya na mag-take na action sa'yo. I-pursue ka. Kasi gusto niya ma-unite kayo. Parang sun and moon. No? Yung mangyari na to, ma-unite kayo, mabuo kayo, na makasal kayo. Kasi the high priest, hindi na makasal kayo, kundi yung, what's with the high priest here? Yung ma-unite kayo, yun ba yun? Yung high priest, yung mabuo lang kayo, mabuo, ma-unite, pwede magkita din with the world. Ayan. Ano ang hangad niyang mangyari pa sa inyo nito, yung person na yun? Mag-succeed, maging masaya kayo together, maging active, bold and daring, mag-succeed yung connection yun. Basta masiyahin kayo na magkasama kayo, ganun ba yun? Magkaroon ng balance sa inyo, masiyahin kayo na magkasama kayong dalawa. Tanong pa, yung upright ba itong 5 of Cups? Upright. Ano yung 5 of Cups dito? Yung manghinayang ka sa kanya. Yun ang gusto niya din, manghinayang ka sa kanya. Ayun o. Ma-attract ka pati sa kanya kasi Queen of Wands. Na manghinayang ka sa kanya. Kasi kung wala ka na attraction sa kanya, wala ka nang gusto sa kanya, ay hindi ka manghinayang eh. So yung ma-attract ka sa kanya, yung magkagusto ka sa kanya na yung i-desire mo siya na manghinayang ka sa kanya. Yun pati ang gusto niya. So that you will be happy together. Ayan. Magkaroon na ng balance sa inyo. At ano pa, ang naisip parating sa'yo ng person mo na to. Yan. Ayaw niya na yung natitingga, yung nag-aantayan. Oh, kasi di ba prosigido siya, driven siya. So ano pang gusto niya parating sa'yo nitong person yan? Upright ba ang dahanman dyan? In reverse. So, in reverse talaga siya. Palang pa kasi yan, kaya na-clarify ko. 4 Pentacles, upright, and the hangman in reverse. Hindi na daw siya magpatali. Magte-take na siya na action. Kung dati ay parang binabali-wala niya lang. Papitiks-petiks lang siya, gano'n. Kaya na hindi na siya magpatali. Hindi na siya yung walang gagawin, no? Instead, gagalaw na siya, kikilos na siya, magte-take na siya ng action. Or pwede din sinasabi niya dito na hindi na maging stagnant yung connection ninyo. Ano yung sinasabi niya dyan na hindi na maging stagnant? Ganun ba yun? Hindi na daw maging stagnant, no? Hindi na daw maging stagnant. Hindi na siya magpa-control pa, magpamanipula. Hindi niya nahayaan na maging stagnant yung connection niyo dahil sa mga gumagawa ng manipulation, scheme, deceit, evil, para lang mapastagnant yung connection ninyo. Kinikip ka niya, possessive siya sa'yo. Gusto niya magkaroon ng stability sa inyo. Na you will live together in a house, no? And mamamuhay kayo ng stable, secured. Yun ang kinikip niya na you will live together in one house, sa bahay niya, gano'n. Sa bahay niya, yes, sa bahay niya. Nandun kayo titira sa bahay niya. Ayan.
So, ayan, ito na lamang guys for collective reading.